na yan, naku po, napakalaking lokohan. Biro mo sambahin mo ang elepante, sambahin mo baka. Eh yung baka, ginagawang hamburger yan sa Pilipinas, kayo naman sinasamba nyo. Ina nyo, nasamba ang baka, nilalagyan ng bulaklak. Eh, yung baka, tumatai lang yan sa daan eh. Sasambahin mo ba naman yung hindi man lang marunong gumamit ng CR? Kahit saan abutin eh, dudumi. Yan ba ngayon ang relihiyong ipagmamalaki ninyo? Bakit ko nasasabi ito mga kapatid? Eh hindi naman Diyos yan eh, baka yan eh. Ginawa yan ng Diyos para kainin mo, hindi para sambahin mo. O naniniwala na kayo ngayon, merong mga nagre-relihiyon, hindi nag-iisip. Eh nasa ilalim nga ng kapangyarihan ng tao yung baka eh. Di ba? Pag-isip po kayo mga kababayan, sino makapangyarihan? Tao baka? Eh hindi ba ang tao? Pati nga yung mga mababangis na baka. Eh hindi ba pati yung mababangis na baka eh, ang ginagawa ng tao eh, napapaamo yun? Yung mababangis na baka. Kasi mas makapangyarihan ng tao sa mga hayop. Sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Tayo makapangyarihan tayo kaysa hayop. Kaya nga pati leon eh, na itinuturing na hari ng kagubatan eh. Ang leon kasi, kumakain ng elepante. Kahit elepanting malaking-malaki sa kanya, nilalamon niya. Ang niya, pati mga kalabaw, baka, etc. Eh ngayon, namili ka ng Diyos, ang pinili mo, pagkain lang ng leon. Walang samaan ng loob, mga kababayan. Mamimili ka ng Diyos, pinili mo, kinakain ng leon, baka at elepante. Yun ang napili ng Hinduism eh. Nasambahin ng kanilang mga baka at mga elepante. Eh pagkain lang na ng leon yan eh. Eh siya na, maganda-ganda pa kung ang napili mo, leon eh. Pero mali pa rin. Eh kasi hayop din yun eh. Napapaamo rin ng tao yun. Kahit nga yung mga, ang tawag doon, yung isdang nagsasayaw pa, mga dolphin napapaamo ng tao. Mga sharks, may napapaamo rin ng tao. Mga shark, ang tawag doon sa shark? Mga pating, balyena, napapaamo ng tao. Eh, mas mataas tayo sa pagkakalikha ng Diyos. Tapos sasambahin mo yung mga yan. Huwag kayong magagalit mga kababayan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung kayo'y miyembro ng Hinduismo, mag-isip kayo. Biro mo, ang dinidyos nyo mga tumatai sa karsada. Ano ba naman? Nakakalungkot. O, meron diyang tayong mga kababayan na mga kabataan. Mga kabataan, galit ba kayo sa akin? Kung galit kayo, pakitaas naman ng kamayo. Eh sinasabi ko lang naman ng totoo. Bakit mo sasambahin ng baka? Mali. Mali. Pag-isip kayo, nag-aaral kayo. O yung mga nag-aaral dyan sa La Verdad sa Apalit. We belong to the animal kingdom according to science. No? We belong to the animal kingdom. But we are superior to every animal. And it is proven by the fact that we can tame every animal. Pati nga yung venomous snake eh. Yung mga makamandag na hayop eh. Gaya nung mga ahas, natetame ng tao yan eh. Napapaamo yan ng tao. Paano mo ngayon sasabihin na sasamba ka sa mga yan? Alam nyo, yan ay napakalaking kasinungalingan mga kababayan. Roma 1:25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ang kasinungalingan, ipinalit nila sa katotohanan. Sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang.
Ang dapat sambahin yung lumalang, yung Diyos, hindi yung nilalang, kagaya ng baka, elepante na sinasamba ng mga Hindu. Ngayon, Budista ka, hindi ka ba mahihiya sa Diyos? Natutuwa nga yung isang kapatid sa Singapore. Sabi niya, Brother Eli, nung una galit ako sa'yo, ngayon tuwa na ako. Sabi niya, gusto ko nga kitang yakapin sabi niya. Bakit ka ako? Dahil sa'yo nakilala ko si Buddha. Nung araw daw, dadaan lang siya sa tapat ni Buddha, yumuyuko pa siya. Kasi, dinidyos mo ba naman kumain ng kabuti na nakakalason, kinain. Ang mga Pilipino maraming nagugutom, pero hindi kumakain ng lason. Hindi ba meron tayong mga kababayang kumakain ng nakukuha sa basurahan? Yung mga itinatapon sa restaurant, tawag nga nila ron pagpag Pag tinapon sa basurahan, pinapagpag nila. Kinakain nila pagpag. Pero bago nila kainin, para walang mikrobyo, iinitin muna nila. O edi matatalino ang Pilipino kahit mahirap. Ito naman sasabihin mo ba yung totoo yan? Kaya mga kapatid, mag-isip lang tayo. Huwag lang kayong magagalit, mga kapatid. Mag-isip ka po, kapatid. Si Manalo, anghel. Si Kristo, tao. Anghel pala si Manalo. Si Kristo naman ay tao. Tapos iglesia ka ng tao. Iglesia ka ni Kristo. O ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Anghel si Manalo, si Kristo tao. Mas malakas yung anghel kaysa sa tao. Hindi ka yata marunong mamili, kapatid. Dapat mamili ka. Basahin uli natin ang 22:1, kapatid na Daniel. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Iyon. Kahit na pagkalaki-laking kayamanan, maganda kung ikukumpara mo, piliin mo mabuting pangalan. Sa Biblia, ang mabuting pangalan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pangalan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyo sa isang talata ng Lucas, 18:18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Ayon, sabi ng Panginoong Sus, ba't mo ako tinatawag mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Pagdating sa mabuting pangalan, meron pa bang mas bubuti sa pangalan ng Diyos? Kaya nga nilagay sa Biblia, Iglesia ng Diyos Mag-isip kayo mga kababayang, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Aglipay, Iglesia ni Wesley, Iglesia ni Lutero. Mag-isip po kayo. O Iglesia ng taga-Roma, o kaya Iglesia ng taga-England. Kasi nag-away ang Roma at saka ang England. Mula noon, ang itinawag ni Queen Elizabeth, Church of England. Ayaw niya kasi na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pagkakilala ni Queen Elizabeth, mas malaki ang kanyang kaharian kasi ang United Kingdom mas malaki nung una Napakarami niyang nasasakupan ang ginagawa ng Roma, sinosolo ang karangalan. Kaya nilagay, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pinakamataas daw na obispo yung nasa Roma, hindi pumayag si Queen Elizabeth. Ang ginawa niya, humiwalay siya sa Iglesia Katolika, tinawag niya, hindi Katolika Apostolika Romana, kundi tinawag niya Church of England. Si Queen Elizabeth po, ang highest ruler ng Church of England. Baka hindi niyo po alam yan, mga kapatid na Katoliko. Nagkaroon na ng question tungkol dyan sa pangalan. Ayaw pumayag ni Queen Elizabeth na tawaging Romana. No? Kaya nangyari, lumabas yung tinatawag na Church of England. Yan po. Kaya maraming issue pagdating dyan sa pangalan Hindi naman tayo dapat magkagagalit. Hindi naman kayo dapat magalit sa akin.
pakuha mo yung isang Biblia sa library, yung Biblia Katoliko, Sis Luz. Opo. Nandito na po, Brad Eli. Ito po yung pinirmahan ni Cardinal Rufino. Ito po, Brad Eli. Bisita ang puntahan mo. Buksan mo yung Biblia sa Gawa 20:28. Bibliang Katoliko yan, ano? Ginawa ng mga pare. May pirma ni Rufino Cardinal Santos. May nihil obstat ni Mario Baltasar. May imprimatur ni Rufino Cardinal Santos. Yang Biblia na yan. Punta ka sa isang kapatid na Katoliko at ipabasa mo lang sa kanya ang Gawa 20:28. Sis Luz. Opo, sige po. Sino bisita po dito ang Katoliko? O, ikaw, Katoliko ka ba? O, sige. Ikaw, basahin mo to. O, yan, yung may check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, no? Ang bumasa siya, Katoliko siya, hindi siya membro ng iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha. At pagpalain ka nawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. Kita nyo, mga kapatid, kung meron pa kayong Biblia dyan, protestante ka, ikaw ay Sabadista, tignan nyo ang Gawa 20:28. Alin ba iglesyang sinasabi? Iglesia ng Diyos. Alin ang mas mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Sagutin nyo nga po ako. Alin ang mabuti? Yung nasa Biblia nyo. Kahit saan Biblia, yan ang mababasa mo. Alin ang mabuti? Mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Ang pasagutin nyo ang isip nyo at puso, ang konsyensya. Alin ang mabuti? Iglesia Luteriana o Iglesia ng Diyos? Alin ang mabuti? Church of England o Church of God? Mas napakabuting tawagin mo ang iglesia, Iglesia ng Diyos o Church of God. Buksan nyo ang Biblia nyo, bago kayo magalit sa akin. Pag nagagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko, Iglesia ng Diyos, nasa Biblia mo rin, magalit ka sa sarili mo. Diba ganun ang logic? Sa Biblia Bisaya, Iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Sa Bibliang Hiligaynon, ang nakalagay, Iglesia sang Dios nga ginbakal niya sa iyang kaugalingan nga dugo. Sa Ilocanong Biblia, Iglesia ti Dios, isu ginatang na itidara na. Alin ang mas maganda? Yung nasa Biblia o yung inimbento ng mga tao, mga kababayan? Kaya, kung meron tayong iglesyang dapat sampalatayanan, dapat ipangaral, ay ang iglesia ng Diyos. Hindi kami yan. Yun ang inuulit ko, mga kapatid. Hindi po kami yan. Bakit? Nakasulat na sa Biblia yan 2,000 years ago. Ngayon, ang tanong natin, ano ang gagawin natin sa iglesia ng Diyos? Aanib tayo. Ang pag-anib, utos. Utos ba ng Diyos ang pag-anib sa iglesia, mga kababayan? Patin niyo ha. Pabasahin ko ang 12:9 ng Roma. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Alin ang mabuti? Di ba ang mabuti ang Diyos? Sabi ni Kristo dun sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti?
walang ibang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Sabi niya, kaya kung sasanib tayo sa mabuti, utos yun. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang sabi sa Cebuano, himoa nga ang gugma, magawalay pagkasalingkapaw. Dumta ninyo ang dautan, magtapot kamo sa maayo. O sa Ilocano, ti ayat awan kuma ti ulbud na, gurain nyo ti dakes, sa limit-mitan nyo, tinaimbag, umanib kayo sa mabuti. Alam nyo mga kapatid, dapat tayo aanib sa iglesyang nasa Biblia. Utos po ni Kristo ang pag-anib. Hindi kagaya ng turo ni Pat Robertson, hindi na raw kailangan ng pag-anib para maligtas. Ang pagpasok daw sa iglesia, di makakapagligtas. Para raw maligtas, kailangan daw si Kristo tanggapin. Hindi na kailangan ng iglesia. Tanungin natin si Kristo. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoong Hesukristo? Sabi ni Pat Robertson, kailangan daw tanggapin ka namin. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoon? 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun pala, pagka itinatakwil mo yung pananalita ni Kristo, itinatakwil mo na si Kristo. Sabi niya, ang nagtatakwil sa akin. Sino yon? At hindi tumatanggap sa aking pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa salita o aral ni Kristo, pagtatakwil pala kay Kristo yon. Paano mo sasabihin, tanggapin si Kristo, ayaw mo naman tanggapin ng iglesia? Si Kristo ang nagturo ng iglesia. Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Mamimili ka na rin lang ng pangalan. Meron naman sa Biblia, ba't hindi na pinili mo? Diba? Ang nasa Biblia na totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Ngayon, dapat ba tayong umanib doon mga kapatid? Dapat ba? Sabi, makisanib kayo. Yung pong pagsanib, batas yun. At tayong mga hintil, paano tayo sasanib sa iglesia sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababae, eto, meron kayong kopya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din ako. Meron din lahat ng pastor. Bawat isa nga may Biblia eh. Meron din ang saksi ni Jehovah. Ngayon, diyan sa ating Omega Bible application, napakarami pong salin ng Biblia diyan. Pwede niyong i-check. Libre po yan. Pinamimigay namin ng libre yung application na yan. Sa ibang application po, magbabayad kayo minsan $119 para makuha niyo yung iba-ibang salin ng Biblia. Diyan po, libre lang lahat. Ang gusto kong sabihin, mga kababayan, ganito. Lagay natin uli sa screen ang 3:6. Sabi ni Pablo, ang mga hentil, tayo po, mga hentil tayo, labas ng Israel, ang tawag ng Biblia, Gentiles o hentil. Hindi naman tayo Israelita, hindi naman tayo Hudyo, kaya tayo po papatak mga hentil. Pilipino, hentil, Amerikano, Hapon, Chinese, etc. Tayo mga hentil. Sabi ng Biblia, ang mga hentil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, kaanib ng katawan. Alam natin ang katawan, yun ang iglesia. Nabasa na kanina, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ngayon, ang iglesia po na katawan, sasangkapan yun.
Sa English po, mas maliwanag ang pagkasabi. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, And members o kaanib sa katawan. Gentiles are fellow heirs, kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. Dapat maging membro tayo ng iglesia. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan o members ng katawan. Ang katawan iglesia, kaya kaanib. Sa ibang Tagalog, ang salitang kasangkap, kaanib. Kaanib ng katawan o kaanib ng iglesia. Yan po ay ginagamit ng Biblia. Basahin natin ang Korinto. Na Daniel 10:32 ng unang Korinto. huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng iglesia ng Diyos. Ayon, yung mga huli, kumbaga sa manuhan, huling kabit, ang tawag po ron, mga kaanib. Ang iglesia ng Diyos, itinatag ni Kristo noong unang siglo. Sa bandang huli, kaanib ka na lang. Buo na kasi yung iglesia. Hindi ka na magtatayo ng iglesia mo kagaya ng ginawa ni Manalo. Kagaya ng ginawa ni Ellen G. White, nagtayo ng Sabadista. Kagaya ng ginawa ni Joseph Smith, nagtayo ng Mormons. Lahat sila nagtayo ng kanya-kanya. Ang nasa Biblia, may katawan na, may iglesia na, di ka pa pinapanganak. Ang gagawin mo na lang ngayon, aanib ka. Nakita nyo ang aming rehistro, mga kapatid. Ang nakalagay, mga kaanib. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos internasyonal. Hindi kami iglesia ng Diyos, kaanib kami. Yan ang aming rehistro. Members, Church of God International. Yan ang rehistro. Hindi po kami nagtayo. Umanib kami. Paano kami naanib? Sabi ni Pablo, liwanag. Members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang mga hintil ay tagapagmana, mga kasangkap o kaanib ng katawan na iglesia, no? At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. Eto po, sabi nung iba sa akin, paano ka naanib dyan? Tinanggap ka ba ng mga apostol? Sabi nung kadiskusyon kong Katoliko. Tinanggap ka ba? May nagbautismo ba sa'yo? Sabi ko, ang pag-anib sa iglesia, pagtanggap sa ebanghelyo. Hindi kailangan may taong tatanggap sa'yo. Ang dapat tumanggap sa'yo ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ebanghelyo, tatanggapin ka ng Diyos kahit kataga saan ka pa. Gis 34:35 lang gawa, kapatid na Daniel. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sino ang tatanggap sa atin? Ang Diyos. Pag ginagawa mo yung katwiran, yung aral ng Diyos, sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Gagawin mo yung katwiran, katanggap-tanggap ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang paraan ngayong panahong ito, para maging kaanib ka sa iglesyang ng Diyos na nasa Biblia, tatanggapin mo yung katwiran, yung ebanghelyo.
Ulitin ko, ang mga hintil, mga tagapagmana, kasangkap o miyembro ng katawan, may bahagi sa pangakong na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo.